Naranasan mo na bang maging masaya? O kaya naman umiyak dahil sa galak? O kaya nalungkot? O kaya ay nagalit? Tara, balikan natin ang memorable moments of 2023. Good morning once again and welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Meron pa bang alaala ang 2023 sa inyo, mga mamshis? Meron, syempre. Ako malinaw po yung mga alaala. Malinaw pa, nakatatak pa sa isip. Yes. Ayan. Kung meron po kayong mga alaala dyan na nais nyong i-share, comment down. Di ba? Yes. Para atin pong maibahagi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Ma'am Shiz, bakit ba mahalagang alalahanin ng ating mga, anong tawag doon? Memorable moments ng 2023. Ay, may maraming kadahilanan. Isa din dyan minsan kasi yung mga memories na, kasi pag sabi natin memories, meron dyang bad, Oo. meron dyang good, Yes. meron dyang happy moments, Ang meron tanong dyang, ko, alin ang mas gusto mong alalahanin? Yung bad or good? syempre yung good. Siyempre naman, at bawat isa doon, meron yung rason kung bakit nangyayari yon sa ating buhay. Correct. Ako Sa'yo, naman Mami. po pareho, good and bad. Aha. Kasi yung mga bad na nangyari sa akin ay marami talaga akong natutunan. And yung mga good memories, it gives me happiness. Ayan. Kaya sa araw na ito, syempre, mula January hanggang December, atin Yes. muling babalikan ang mga alaalang ito sa ibang kadahilanan o sa ilang kadahilanan. At yan po ang ating ibibigay sa araw na ito. Ano nga ba ang mga rason? Bakit kailangan nating ma-recall muli ang mga karanasang ito sa ating buhay? Sa akin, tulad ng sabi ko kanina, merong bad at merong good memories. Meron bang embarrassing memories? Yes. Lahat tayo nakakaranas Yun ng pa naman yung ganyan. pinaka-favorite na alalahanin, no? Yung mga embarrassing memories Oo. natin. Tapos yung para bang pag maalala mo, gusto mo nang magpakulog ng Yes. kumot. Pero tanong ko lang po, no? Lahat, sa atin, siyempre lahat po tayo may experiences. Ano po ba yung favorite nyong memory with your family this year, 2023? Ay, wow. Sa Magandang akin, tanong yan. yung pag kompleto kami sa bahay. Oh. Kasi busy lahat eh. Tulad ako may work, yung asawa ko may work, yung 3 anak ko ay pumapasok sa iba-ibang school na kanilang pinapasukan. So, bibihira yung time na magpang-abot kami early sa gabi. Merong umuwi ng late na. Tapos, syempre, ang asawa ko umualis naman ang mas maaga. Ngayon. So, yung pinakahintay ko lagi yung pagkakataon na kumpleto kami sa isang hapagkainan. Yeah. Yeah, yung sama-sama together, ano. Ako, bukod dyan, sa yung pagiging sama-sama, syempre yung mga achievements. Oh, kasi mga malalaki na, tapos Oo nga. merong isang maliit. Pero nakakatuwang isipin dahil despite na busy, ang daming pinagkakaabalahan, tapos bigla magkasama-sama dahil sa simpleng achievement na ito, abay nakakatuwa na alalahanin, di ba? Ako naman po, pinaka-favorite kong memory with my family is yun kapag weekend talaga. Kasi weekend is the time na magkakasama ko. Especially kapag tapos namin magsimba, sa gabi, either lalabas kami, hindi naman kakain. Like yung mag-walking lang, Oo, ganyan. oo, Or sa Sunday ng umaga, magkakasama kami, ganun. So yun, sobrang sarap alalahanin. Yun. Kaya pala, itong mga memories na ito ay nagbibigay din sa atin ng reflection. Yes, Di ba? totoo. No?
dahil December na, para sigurong maganda talagang mag-reflect muli, ating pong balikan mula January, good or bad man yung ating naranasan. Ito yung pagkakataon na muling marireflect natin, lalo na sa buhay pamilya. Yes. Napakahalaga na maibigay nito yung pagkakataon para yung bawat isa ay muling balikan yung mga karanasan na yon at lalong higit, mga mamshis, syempre yung lesson. Yes, lesson. Yung lesson na yon para tayo ay mag-learn, para hindi na balikan muli kung mayroong mang mali, di ba? Kapag walang reflection, wala ding learning. Yes, Oo. walang learning. Stagnant na yan. Sayang naman. Sayang, Nangyari. di ba? And I believe, ang lahat ng karanasan na yan, binibigay ng Panginoon para tayo merong matutunan sa Oo, buhay. totoo yan. Naniniwala ako dyan kasi binibigay yan ng Panginoon para kasi may kadahilanan siya na Oo. ituturo sa'yo. Yes. Totoo yun, totoo. At kayo ba naniniwala na ang mga memories na ito, mga experience na ito, isa sa dahilan ay yung gratitude para matutunan natin na magpasalamat. Agree ako dyan 100%. Oo. Sabi nga ng iba, ang hirap na magpasalamat kasi bad na nga yung nangyari sa iyo. Paano ba gagawin na magpasalamat ka pa? Malungkot na nga. Masama na nga yung nangyari. Pwede ba yun? Pwede pang pasalamatan. Oo. Pero sa akin pwede. Kasi nangyari yun kasi siguro or binigay ng Diyos sa'yo yung sinasabi mong, masasabi mong bad experience siya. Kasi may kadahilanan siya. Siguro may something na Gustong gusto matutunan. ipa-realize sa'yo Oo. ng Panginoon na ito hindi mo siya dapat gawin. Siguro personal testimony lang ako kung Oy, bakit. sige. No? Kasi nga, di ba, kung mapapanood po ninyo yung mga previous lives natin, Aha. kasi nakikita ko siya, talagang nakikita ko yung tuwid na tuwid, yung parang statwa tong right hand ko. No? Yeah. Pero I consider it as blessing in disguise. Aha. Though kasi sabi ko nga noon, hindi ko kasi siya ito magalaw, hindi talaga siya nakakatulong. Ay, right-handed ako, tapos siya pa yung na-disabled, dislocated siya hanggang ngayon. Pero sabi ko, kaya kailangan ko siyang ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi though isang kamay ang na-dislocate, hindi siya makatrabaho, pero meron pa naman akong left hand na pwede siyang gamitin. Yes. Oo. Pero pasalamat pa rin kasi at least siya lang. Hindi naman yung buong katawan ko yung Exactly. Oo nga. Ang gandang yan, Timmy. na-dislocate. Diba? Pero ang na-realize ko doon is something kasi na meron akong hiningi sa Panginoon, which is I violated myself. Oh. Parang yun ang na-realization ko na, okay, sige, may hiningi ka, ginawa mo pa rin yung gusto mo, okay, sige. Yun yung realization ko. Pero sa akin, hindi ko siya inisip na, hindi ko siya kinalungkot. Na hanggang ngayon, nararamdaman ko siya. But instead, ipinagpasalamat. Pinagpasalamat ko siya kasi nga, hindi natuloy yung gusto ko. Kasi kung hindi siya nangyari, Yes. itinuloy ko yung gusto ko, which is siguro, mas matindi pa ang mangyayari sa akin. Ayun. I think napakaganda. pasok siya dun sa ating next, yung perspective. Uh-huh. Na yung mga nangyayari sa buhay mo, anihin mo siya, look at it at a different perspective. Hindi Yes. porque bad thing siya, bad memory na siya, or bad experience. Parang Instead, ikalulugmok na ng iyong oo. pakiramdam. Instead, gawin mo siyang learning experience, di ba? Tignan mo siya sa different perspective. Yes. Yan nga daw ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang ating brain na nasa Yes. taas, wala sa tagiliran o sa ibaba man o sa tuhod man. O di ba? Dahil nga yung desisyon natin ay dito talaga magkokontrol. Oo. Kagaya nga ng sabi mo kanina, depende sa perspective natin, di ba? Kung gusto mo laging positibo, baguhin natin kung ano yung ating Yes. pananaw. Bagaman, ang ating karanasan ay syempre medyo masakit, medyo napapaiyak tayo, nagagalit tayo minsan. Pero, kung ating babaguhin, dito yung perspective natin, malaking tulong pala Yeah. to. Oo nga, yun nga din yung natutunan ko Oo. Hindi laging problema yung iniisip. Oo. Yes. Hindi laging, naku, ano ba yan? Ano yung term ng iba?
bad luck. Bad luck. Ayan. So, hindi naman porke may mangyaring masama sa'yo is parang ilulugmok mo na yung sarili mo. Yes. At ikalulungkot mo na at sasabihin mo na depressed ako. Oh. Yes. Another reason kung bakit natin kailangang ma-recall ang mahalagang alaala ng ating buhay sa buong isang taon, syempre sa connection. Yes. Ano No, po ba yung diba? connection? Oo, sharing and discussing memories with others, nakakatulong yan. Yes. Pero syempre, alalahanin po natin, doon tayo mag-share at magko-connect sa ating mapapagkatiwalaan. Yes, a trusted Oo, friend. sa trusted one. Kasi para maiwasan po ang marites. Yes. Okay? Mahirap na machika sa ibang tao, tapos iba na yung kwento. Naku. Totoo yan. Nababawasan o kaya ay nadadagdagan. Imbes na connection, baka disconnection ang Ay, mangyari. totoo yan. Hindi naman masama magmarites. Para yung pampa-good vibes lang naman sana. Oo. In a positive way. Yes, in a positive At way. ang napakahalaga nito ay matutunan nating mag-connect sa ating family. Connect in family. No? Walang ibang magtutulungan kundi ang buong pamilya. Tsaka gusto ko pong sabihin na yung the safest way sana yung lahat ng members ng family mo, no? Na kaya mong sabihin lahat ng secrets mo, lahat ng kung ano mang nais mong sabihin, either good, either bad. Yes. The safest na mga tao na yung masasabihan ay yung nasa loob ng iyong tahanan. Yes. Alam mo ba, the more na tayo nagko-connect sa ating family, yung connections, yung togetherness, mas nade-develop. Yes. No, di ba? Napakaganda, no? Nagiging intact Oo. ang buong pamilya. Tsaka yung kahit yung kaliit-liit ang pinagdadaanan ng anak mo o ng isa sa member ng Oo. family na alam mo, parang ang sarap-sarap nun, parang transparent na kayo sa isa't isa, parang nakikita mo na yung pagkatao, pero at True. least safe ang bawat isa sa bawat Yes. isa. True. At isa pang napakahalaga na naibibigay ng pag-recall ng ating mga alaala, syempre yung learning. Learning. May natutunan ka ba sa iyong karanasan? No? Oo. Sana meron. Dapat meron. Dapat lagi. Ako po, share lang din ako ng testimony ko. No? Ngayon po kasing this year, ito yung pinaka-challenging namin, no? Oo. As a family, kasi as a first-time couple, no? Nahiwalay po ako sa asawa, punta siya ng ibang bansa. First time namin mawalan ng income for straight 5 months. Aha. So, eto talaga sabi ko sa Panginoon, pinagpipray ko, Lord, bigyan mo ako ng work, yung kasama ko yung anak ko. And may dream job ako. Talagang, for almost a year talagang winorkout ko, pinagpray ko sa Panginoon, ano. And sabi ko, Lord, baka wala ng pag-asa. Almost giving up na talaga. Pero talagang kapag, naniwala ka sa Panginoon, pinagpray mo, it's for your family. Yes. Talagang eventually, just be patient, ibibigay ng Panginoon. O, diba may learning? Yes, Yung maging may learning. patient ka. Patience. Talagang yan, minsan, ang kulang sa atin eh. Kapag tayo ay namroblema, ang gusto natin yung instant Agad-agad. gratification eh. Di ba? Yung instant na answer sa ating mga suliranin sa buhay. Wala pong ganun. No? Oo, Walang wala. ganun. Oo, hindi talaga gano'n. Kasi ang Panginoon mahilig mang surprise. Yes. Dadating siya sa hindi mo inaasahan. At naniniwala tayo, alam ng Diyos kung kailan mo kailangan. Oo, Yes. yun eh. Totoo po yung yan. right time. Oo. So, tayo kasi gusto natin, kung kailan natin naisipan, agad-agad Yes. sasabihin Agad. natin. Pero hindi naman pala yung oras na yon ay para sa'yo. Oh, hindi siya perfect timing. Hindi siya perfect Yes. timing. So mag-learn din tayo na alamin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, no, sa mga karanasang ito. 'Di ba? Another one is celebration. Kayo ba kapag may na-achieve or merong naging solusyon sa mga suliranin, nagkakaroon ba kayo ng celebration and in what way kayo nagse-celebrate? Yes, sa amin po no. Kailangan may spaghetti. Okay. Parang children's party, kailangan may spaghetti or partner pritong manok. Kahit pumasa sa subject, mga maliliit na bagay. Talagang, naku, mas spaghetti tayo. Diba? Recognizing Yes. kasi yung na-achieve mo or ng member ng family. Yes. Diba? Sa amin naman is directly talagang, ewan ko, ito ang itong maliliit pa sila, pinakauna-una is, sige, mag-pray tayo. Thank you, Lord, sa achievement na ito. Yes. Thank you, Lord, nagkaroon ng solusyon
sitwasyon, minsan tayo, hindi lang minsan kadalasan. Kadalasan nakakaranas tayo na may kakulangan sa pinansyal o anumang totoo. bagay. Ang sarap sa pakiramdam na alam mong, wow, nag-provide ang Yung Panginoon Panginoon, ng yes. kasagutan. No, di ba? Ng katugunan. Agad-agad ay yung panalangin na sama-sama ang buong Yes. pamilya. No? Oo. Recognizing yung presence ng Panginoon na hindi talaga nagkukulang po ang Never. Panginoon. Never. Yes, never. Kami naman sa mga anak ko, pag once na meron sila mga achievement, tapos sinasabi nila sa amin. So, ang unang bukang bibig, wow, thank you, Lord. Yes. At binigyan kanya ng ganyang Yes. kaalaman. Oo. At kasi nga, parang ang hirap kasi i-gather minsan dahil nga sa kanya-kanyang best schedules. Oo. So, parang ang isang reward na binibigay namin is, okay, ano gusto mo? O, ano yung gusto? Nice Okay, one. sige. Ayan. Oo. At alam mo ba, ito pala ay nakakatulong para magkaroon ng positive mindset. Yes. Oo. No? So mula sa mga bata, kapag na-observe nila yan na ating nare-recognize yung mga accomplishment na yan, kahit napakaliit na bagay, natututunan po nila na magkaroon ng positibong mindset. Yes. Oo. Ha? At saka naman yung napansin ko lang sa mga anak ko, pag meron silang mga achievements, kasi alam nila meron silang reward eh. Oo. At kasi ang kasunod na tanong, anong gusto mo? Nag-iipon sila ng Ayun. kanilang gustong Oo, sabihin. diba? So pag Oo. gusto nilang makuha yung gusto nila, gagawa sila ng something na ma-achieve nila, na Oo. mapa-impress nila kami. Ayan. So gano'n naman, parang hanap buhay lang. Ginawang nahanap buhay ng mga bata. Yes, very common talaga yan sa mga estudyante, pero nakakatulong yan para mag-develop ng study habits. Oo, pero sa akin, nakakatuwa naman. Oo. Parang okay lang siya sa akin. Kasi Yeah. nag-effort sila. Oo. Parang they are longing for something na to achieve. Oo. And then, syempre, Yeah. alam naman nila na may kapalit. Pero, ang hinihingi naman nilang kapalit, alam naman nila yung abot Yung lang kaya- naman, oo, yung yung kakayanan. Affordable. Affordable. Hindi naman to the max. Hindi naman iPhone, Hindi naman. 15 Pro Alam naman Max. nila hindi namin kaya. Kaya sa ating mga magulang dyan, sa mga anak, baka tayo ay may nakakalimutan, na ma-recognize sa buong isang Yes. taon. Aba, itong pagkakataong ito, sige, alalahanin natin, balikan natin. no? Parang naisip ko po mga momshies na like, etong year-end, alam niyo yun, like, mag-reward, mag-trophy kunwari sa bahay. Like, best in attendance, lagi nag-attend sa church, or diba? may na-reward. Parang give something, para mag-awarding ceremony kayo sa loob ng tahanan. Parang gusto ko yun. Awarding diba? ceremony sa loob ng Celebration tahanan. ng accomplishment. Oo. Ay, anak, alam mo, naging masipag ka ngayong year na to. Ito may small gift ka. diba? Paramihan ng gift ngayong taon. Halimbawa ganon. sa partner natin, sa mahal kong asawa, naging matulungin ka sa iyong partner. Pwedeng certificate. No? May pirma pa nung asawa. Ayan, Uy, kung nice. ginagawa nga natin sa mga schools, sa mga companies, why not sa bahay? Why No? not? It's a good tip. Magpaprint na ako ng certificate. Mga simpleng mga tipo yan sa aming mga mahal na mga tagapanood. Yeah. Pwede po natin gawin yan kasi wala tayong ibang hangarin kundi mapasaya ang bawat miyembro ng pamilya. Pwede bang medal? Pwede. Pwede. Kasi halimbawa, yung Pausuhin natin yan. hindi siya nakaka-receive ng medal sa school, bigyan mo Oo. na lang sa bahay. Exactly. Okay. Print na lang ng medal. Oo, Ibon diba? rin. Best in paglilinis ng bahay. Oh. Cleanest room. Mga ganun. Oh, may award, medal. Yung mga drawer na laging maayos sa mga damit. Naku, wala na akong award na ganun. Ayan, ako, napakaganda, no, na ma-recall talaga yung mga ganitong mga memories. So, katuwaan lang siya, Oo. simple. Pero iba kaya yung enjoy. mararamdaman mo. Oo, totoo yung yun. dating. Totoo yung dating, yun. pag halimbawa, ikaw yung nakaka-receive. Tapos ikaw naman yung nagbibigay. Pagkatuwaan, pero iba eh. May Yes. impact inside. At saka, may isip mo sa mga bata, ay, na-recognize ni mami at ni daddy. Naalala niya, nakita niya na ganito. Oo.
Diba? Yun talaga yung mahalaga, yung makita ng mga anak na appreciated, yung even a little lang yung ano nila, yung effort nila, tapos na-appreciate mo. Totoo Napakasarap pala sa pakiramdam nilang ganun. Yes, maraming bagay palang pwedeng i-improve, gawin sa loob ng pamilya, no? Para lang matulungan, para hindi boring. Yes, parang masaya, funny, laughing together. Hindi kasi, kaya lang pumasok sa isip ko, meron na kasi isang family na na-met ko minsan, na parang tinatry, gusto ng mga anak na makaano sila, yung makareceive ng medal. Pero kasi hindi talaga sila nagkaroon ng chance na magkaroon ng medal yung mga anak. So, why not naman, no? Isang tip na mura lang naman yung medal. Yes. Totoo yan. Na yung parent na lang mismo Ay, actually, magbili ang ng medal. intelligence, hindi lang naman pang academic. Oh, yes. Maraming paraan, madaming way. May street pakita. smart, may book smart. Yes. So, kung ating obserbahan ang bawat member ng pamilya, magandang suggestion yan. Pwede yung ganon. Para nakakatuwa Oo, isipin. nakakatawa po yun. Matawag yung pangalan mo. Ricky, best in pagiging kuya. Siya lang naman nag-iisang kuya. Pagiging ate. Tsaka I'm sure naman, yung price ng mga medals is afford ng mga Yes. parents. Baka Alam naman naman humingi ka pa ng natin. sponsor. Mas maganda. Alright. Meron pa ang kadahilanan kung bakit natin mahalagang i-recall ang mga memories na yan for goal setting. Ayan. Oo, gusto ko yan. Kasi lang, ang hirap naman ang buhay pag wala kang goal. Exactly. Wala, sa mga ano ko po, no, na kapag talaga wala kang goal, walang direksyon ng buhay mo. Kasi Totoo wala yan. kang gustong i-achieve, wala kang gustong tapusin, wala kang gustong gawin for the year 2024, let's say. Yes. So, ang hirap. Wala kang direksyon. Para ka bang kung saan-saan na pupunta. Ay, ito po ay kakaiba sa New Year's resolution, ha? Hindi ito New Year's Hindi resolution. po. Na after a week, after 1 month, Nakalimutan na Wala yun. na. Tapos sa New Year. Oo, pang New Year lang. Oo nga, no, pang New Year lang pala siya. Dapat pala 2024 resolution. So, dapat talaga magkaroon ng goal setting. Kung nakalimutan natin yan, ngayong 2023, abay, panahon na para ma-realize Yes. natin. No? Para naman merong improvement ang loob ng tahanan, ang relasyong pantahanan, maging sa personal ng buhay. Oo. Bawat miyembro. Kaya nga, minsan sabi ko nga kanina, tulad ng mga bad experiences, parang sa akin kasi nga, tinatawag ko siyang blessing in disguise. Ngayon ko yung mga bad experiences na yon, gawin mo siyang goal setting for the next year. Na meron kang nag-fail, kung saan ka nag-failed, yun yung strength mo eh. Kung Yes. paano mo naman mapaganda, mapaayos, mapaiba, or makapag-isip ka ng mga kadahilanan na maibago mo yung kung saan ka natumba, kung saan yung failure mo. May magandang direction pala yun eh. Parang ibahin mo lang. Yes. And tsaka po isulat nyo sa papel or sa journal nyo. Oo. Para pagtapos ng taon, i-check nyo ngayon na-achieve mo ba to? Nagawa ko ba to? May ano yung kulang, ano yung kailangan mo pang i-improve. Kasi hindi lang basta tayo nag-set ng goal. We have to check kung Yeah. na-achieve ba natin para ba magkaroon tayo ng sense of accomplishment na natapos Checklist ko to. ba? Thank you, True, Lord. true. Yes, checklist. 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 At isang tips para tayo ay maging maayos itong mga yung goal setting natin should be smart. Ano Yes, ibig sabihin ng smart? Be specific. Specific. Okay. Aside from being specific, dapat measurable, no? Attainable. Ano pa? Reliable. And then the letter T is Time bound. yes. Para naman useful siya. Hindi lang basta mo naisip. Kasi hindi mo naman ma-attain. Imposible naman. Oo. Ay kasi nga, very general naman na hindi mo naman kaya na ma-attain or hindi siya reliable. So, may yung mga ganun simpleng bagay. Kailangan ding matutunan, maging ng mga bata na magkaroon po sila ng meaningful objectives sa buhay. Yes. Kaya pala naalala ko yung sinasabi. Ay pinagkwentuhan natin ng mga taran, be objective. Kung ano yung talaga yung gusto mong gawin, be objective. Oo. Yun. Ayan, meron pa tayong
isang bagay na kadahilanan kung bakit natin kailangan i-recall. This is for emotional well-being. Ito yung masaya eh. Ah? Yung parang nostalgia, no? Na inaalala mo yung mga past, nangyari sa'yo this 2020, tapos matatawa ka, may iyak ka, matatawa ka na naman, no? Papa, it is good for the heart and your brain, di ba? Contributing to overall happiness and life satisfaction, sabi nga, no? Nakakatuwang alalahanin ito. At alam nyo ba, Ma'am Shiz, kapag ito ay na-accept mo na fully, kahit na siya ay masakit sa pakiramdam nung naranasan mo, nung panahon naranasan mo, once na na-accept mo, napatawad mo yung pangyayaring yon, even yourself, kapag na-recall mo, matatawa ka na. Oo nga tinatawanan mo na lang para Oo, parang, iyak ako nun. Yeah, di ba? Nang humulagpas ako ng matatawa talaga, no? tapos yung matutuwa ka kung ano yung ginawa mo, which is parang minsan nakakahiya pala. Yes. Nako, napakahalaga po na ating ma-recall muli. Simulan nyo na po na inyong alalahanin mula January. Baka kayo merong namimiss dahil napakalaki po ng tulong nito sa bawat isa at maging sa miyembro ng pamilya. Unang-unang, kagaya nung nasabi natin, yung for reflection. Diba? Gratitude. Perspective, Connection. Tapos learning. celebration, Goal setting. And the last one is? Emotional well-being. Ayan, Wow. pakatandaan po natin yan. Pero syempre, hindi naman tayo nagbibigay ng mga ganitong tip kung hindi ito nakabase din sa Biblia. Yeah. Oo. Meron tayong mga Bible perspective, biblical perspective, sa mga ganitong mga gawain. Kagaya nga nung na-mention natin kanina, no? Yung thanksgiving and gratitude. Di ba sabi sa Bible, sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. Hindi sinabi ng Diyos na magpasalamat ka lang sa mabuti o sa blessing. Or sa selected circumstances. sa lahat. Lahat. Ang bagay. Meron pa ba tayo diyang reflection? Yes, sabi po sa Psalms 19:12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. This is about reflection and sa learning natin. Yes. And the last one. And the last one is God's faithfulness. Recalling moments of the year can be an opportunity to recognize and appreciate God's faithfulness and mercy throughout different seasons of life. Kaya ang buhay talaga natin may kanya-kanyang season. Yeah. At ang lahat naman yun may direction. Yes. At may kadahilanan. Ngayong nagtatapos ang taong 2023, maging positibo po tayo sa pagre-recall ng lahat ng ito ng mga alaala sa buhay. No? At piliin natin yung perspective natin, kagaya ng sinabi nyo kanina. Yes. Pwede nating piliin yung pinakamasaya, pinakamabuti para tayo matulungan. Mas lalong maging maginhawa ang buhay, pamilya. Di ba? Yes. Mas lalong maging masaya. At magiging productive ba ang mga darating na panahon o taon? Dahil wala naman po tayong ibang gustong mangyari dito sa Usapang Kristyanong Tahanan kung hindi mapabuti at maging masaya ang ating mga buhay sa kanya-kanya nating mga tahanan. Ang mga simpleng tips na ito ay hatid sa inyo ng Usapang Kristyanong Tahanan. Mga